Isinapubliko ng NTF-ELCAC ang sinumpaang salaysay ng dalawang environmentalist activist na sumuko at kalaunay bumaliktad. Kasunod niyan, sinabi ng NTF-ELCAC na magkakaroon na ng pagbabago sa kanilang proseso hinggil sa pagharap ng mga rebeldeng nais magbalik loob sa pamahalaan. Nagbabalik si Bea Bernardo para sa sentro ng balita. Inilabas ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang handwritten affidavit ng dalawang environment activists na inakusahan ang mga sundalo na dinukot sila. Sa salaysay ni Jonila Castro, sinabi nitong nagpatulong siya sa tinawag niyang Ate Bea para kumausap ng otoridad. Noong una ay natakot din ang kanyang kausap dahil baka balikan siya ng mga dati nilang kasamahan, ngunit nakumbinsi rin siya. Noong September 12, hinatid sila ni Bea sa lugar kung saan sila susuko sa mga otoridad. Sinabi rin dito ni Castro na ang kanyang salaysay ay ang katotohanan at hindi aniya totoo ang mga balitang dinukot sila. Ikwinento rin niya na nasa 4 na taon na siyang nasa samahan. Aniya pagod na siya dahil sa panganib, ngunit lalong tumindi ang kanyang kagustuhan na umalis sa grupo nang malaman niyang nais na silang patayin ang kaaway nilang grupo. Ganito rin ang naging laman ng salaysay ni Jed Tamano, kung saan sinabi niyang nanganganib ang kanilang buhay at ito ang nagtulak sa kanya upang umalis na sa grupong kinabibilangan. Giit pa niya, nais na niyang magbagong buhay at makasama ang kanyang pamilya kaya hindi na niya gustong masangkot sa anumang issue ng grupo. Ang mga nasa salaysay, kabaliktaran ng mga naging pahayag ng dalawa nang humarap sila sa press conference nitong Martes sa Bulacan. Naglabas din ng video ang NTF-ELCAC kung saan makikitang kinakausap ng mga abogado mula sa Public Attorney's Office ang dalawang aktivista. Dumating din ang mga magulang ni Tamano. We were betrayed, unfortunately, through a web of deceptions. Their parents were betrayed. People who expressed their willingness to help were betrayed also. Even our legal system apparently is being betrayed at the moment. Sa kabila na nangyari, hindi nangangamba ang pamunuan ng Philippine Army na mawawala ang tiwala sa kanila ng taong bayan. Una nang sinabi ng Philippine Army na posibleng parte ng isang plot ang nangyari kung saan ipinain sa kanila ang dalawang aktivista upang ipahiya sila. Magiging daan din ito upang ma-review ang prosesong ipinapatupad para sa mga rebelding nais magbalik loob sa gobyerno. We need to balance kasi yung building trust and confidence para sa mga nag-iisip na magbalik loob sa atin. On one hand, and on the other hand, to be more cautious in dealing with them. Pinag-aaralan naman ng pamahalaan ng pagsasampa ng kasong perjury kina Tamano at Castro. Bea Bernardo para sa Bayan.